Sobrang maraming salamat po sa lahat ng pamalakpak. Sobrang hina. Nakaka-bad trip. Gusto ko malaging palakpak ng mga gusto pa ng additional bonus. May magagawa pa po ba tayo doon? Wala na. So hanggang doon. Meron pa. Meron pa daw po. Si papalakpak ng malakas na may kasama sigaw. Pagod sa biyahe. So bawi na natin yung bonus na bibigay. Magandang araw po sa inyo lahat. Sobrang saya ko na na-invite ako para magsalita ngayong araw na ito. Kung hindi po kayo masaya, problema niyo na. Dahil masaya man or malungkot kayo, bayad po ako. Alam niyo po, nung ako pala weeks ago, nung ako po in-invite, sabi sa akin ng sekretary ko, Sir, may invitation po kayo sa DepEd. Yun pong PESPA. Sabi ko, PESPA? Ano yan? Sir, yan po yung pinakamagaling na association ng mga principals. Pero wala pong budget ito. Masabi ko sa sekretary ko, lahat ng event na tatapat sa event ng PESPA, especially yung Region 1, i-cancel mo. Sabi ng sekretary ko, Sir, sure kayo, ka-cancel ko to? Cancel mo. DepEd yan eh. Ang DepEd, pinakamagaling department sa lahat ng departments, hindi tinatanggihan yan. So, sinabi ko rin po yan sa DPWH, DOH, DILG. Nasaan ako? Din yung magaling. Sabi ng sekretary ko, Sir, tanggapin nyo na po, parang awa nyo na, tanggapin nyo na yung invitation ni Mama Dinah. Sabi ko, bakit naman? Wala rin lang po kayong gagawin, puntahan nyo na, sayang din lang. So, nandito po ako ngayon kasi board na board po ako sa bahay. Wala akong magawa, may nabuti ka magpunta dito. Maganda yung gising ko pa ng umaga, kaya sabi ko, hindi ako matatapos ng speech ko na hindi ako namimigay ng libro. Ito kayo masyado maging masaya, isa lamang po ito. Although may iba akong dala para makabenta. Hindi ko po tinatanggihan ang DepEd, ma'am. Kasi ang akin pong ina ay retired public school elementary teacher. So kami po magkakapatid, tatlo kami, dalawang babae at ako pong isang pinakagwapong lalaki. Pag nakalimutan ko po bigyan ng warning, ang mga jokes ko ay pang matatalinong tao lang. So pag ako po ay nagpapatawa, hindi kayo natatawa, alam niya na. Kaya kapag kayo ka-table nyo natawa, sundan nyo kakaagad. Pag hindi po kayo natawa. Pag hindi nyo naintindihan, mamaya nyo na po itanong. In the meantime, tawanan nyo muna. Ang nanay ko po ay isang public school teacher. So binuhay po kami ng salary ng isang guro. Di lamang po kami magkakapatid, pati po yung tatay ko binuhay na rin. So tuwang-tuwa po kami nung araw, tayo na Secretary Gloria, kung natatandaan nyo, tuwang-tuwa ako dun sa slogan na ginawa, Be proud! You are a teacher! The future of your husband depends on you. So maraming salamat po sa lahat mga teacher na bumubuhay ng kailang mga asawa. Palakpakan niyo po ang isa't isa. Ang mukhang maraming bumubuhay. Opo. Pero hindi lang po kami nabuhay, hindi lang po kami nabuhay dahil sa salary ng isang teacher. Kami rin po ay nabuhay sa loan ng isang teacher. Opo. Familiar po kayo sa loan? Maximum na? Opo. Hindi ko alam. Actually, hindi ko pa po sure kung yung nanay ko nakabayad na dun sa loan niya. Hindi ko alam eh, kasi ang dami niyang inutang. Sabi ko, hindi ko naman naramdaman. Nanay ko, maraming utang, hindi ko naramdaman. Minsan iniisip ko kung nagdadrugs ba yung nanay ko. Sabi ko, sayang naman hindi. Pero tulad po ng sabi ko, I'm a proud son of a mother who is a public school elementary teacher. Yay! Sobrang proud na proud po ako. Yung nanay ko po, nung siya po ay bagong teacher pa lang, teacher negative 1? Ano? Wala bang ganang klase? Wala kayo re-classify na negative 1? Hindi pa rin pag pumasok yung medyo negative 1 muna. Para makapagka-SG 10 muna tayo, or 9. Walang ganun. Yung nanay ko po, nung bago-bagong teacher pa lang, nung pumasok siya, ang boses niya alto. Nag-retire, awa ng Diyos, soprano 1. Ay, masyadong magagalitin kasi. So yun, awa ng Diyos, ngayon po ay bingi na siya. So sino po dito yung papunta na doon? May hearing aid na siya, although 50% pa lang. So maganda yun. Sige
Sige po, so ako po ay magtutuloy-tuloy sa aking speech. Magsalita na po ako, baka hindi ako mabayaan dito. Mahirap na. Kayo po ba ay kumain na? Kasi po pinapaserve ko na dun sa waiters yung pagkain. Pasensya na po kayo, yun lang yung nakayanan ko. Ngayong araw na ito. Birthday ko po kasi kahapon. May pa po pala ako, May 12. So, anyway, maraming salamat na rin. Ano ba? Huwag po kayo makialam, kaya ko po ito. Relax lang po kayo dyan. Pakipalitan ng aking clicker. Ayan, nagkaroon ng keyboard assistant. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Kuya, pati, kuya. Yung parte ko dito mo ilagay, ha? Makalimutan ako ni kuya eh. Kuya, lagay mo ito dito, ha? Dito ako eh. Lagay mo ako ng isa yun. Pagkatrabaho ako, hindi ako kakain. Kaya nga, ma'am. Kuya, ako nagsasalita, akong walang kakainin. Sige po, so habang nagkakagulo po yung mga assistant. Sino ba din na yung first time na malamig ako magsalita? Taas kamay? So hindi talaga ako sikat, ano? Akala ko sikat ako. First time niyo po ba magkaroon ng sticker na artista? I-okay nyo na lang, i-okay nyo na lang ng i-okay. I-back nyo, tapos i-close nyo. O pati notes ko talaga, pati PowerPoint ko, pati Photoshop ko lahat. Buksan nyo na lahat yan. Sige, buksan nyo na lahat. Ayun o, yung PowerPoint. Hindi yan. Kanan. Oh! Huwag mong ilipat. Dito yung blue, kuya, yung blue katabi ng orange. Bitawan mo yan, bitawan mo. Yung blue katabi niyan, blue. There you go. See? And then tingnan na natin kung nag-work. There you go. Hindi pa rin? Wala, ayaw mag-work. Hindi yan, tingnan natin. Nandiyan? Siya na lang mag-click or touch. Hindi ka na mag-click? Ayan na. Gumagano yan eh. Gumaganyan. Continue. Sinunod po dito yung mga galing pa ng Ilocos. Okay, so ang region 1 po ay Ilocos. Wala na ibang probinsya. Kasi parang lahat o. Ilaon yun. Mababa budget. Pangasinan. Mayaman-yaman din. Laon din na pag-iwanan ah. Tatlo ka na din. Ulit-ulit, isa pang roll call. Ilocos! Okay. Ilocos! Kasi dalawa. Ilocos North! Yes! Ilocos South! Yes! Ay, mas mahirap yung South. Ilocos East! Wala bang East? Lord Abria Luna. So, i-introduce ulit ako, gano'n. Aakit ulit ako. Okay. Laon niya. Kuya, thank you. Pakibuksan na lang to. Joke lang. Laon niya. Sur. Laon niya South. Mag-start ka doon sa slide 1. Yan, doon sa isang slide. Huwag na dyan. Doon sa Boy Abunda. Boy Abunda. Yan. Laon niya. Pangasinan! So, kompleto na, ma'am. 4. So, 4 lang kayo. Subic! Hindi niya nakasama yun. Ano po yung pinaglalaban niyo dyan sa parte niya? Lawag City! Gusto ko, makaapat kayo, nagsisisigaw kayo ng ganyan. Ang bira, play mo.
You know, yeah, like, no, yeah. A couple of years ago, I had the opportunity to be interviewed by Boy Abunda. Walang sound yan, pero ito nag-task yung sound ko yan. Ang unang tanong sa akin ni Boy Abunda, Lloyd, kumusta? Nagulat ako. Ang sagot ko kay Boy Abunda, okay naman. Anong question mo? Napakahirap mo pala mag-interview dyan. And then after that, nag-guest naman ako sa ABS-CBN. So tulad ng alam niya na, sarado na rin yan. So pag nag-guest ka sa ABS-CBN, sunod-sunod na yan, mapupunta ka sa, yan, BZMN. Na tulad ng alam niya na, sarado na rin yan. So parang gusto niya sabihin na kung saan ako nag-guest, nagsasara. Kaya nga, kaya yung pesta, last year na yata ngayon ito. Ayaw niyo? Sorry, but too late. Nandito na yung sumpa. Hindi uy, na-interview ako sa GMA, hanggang ngayon, bukas pa. Ang interview namin, 2020 live goals. Tungkol sa 2020 live goals, in-interview ako sa unang hirit. Lahat ng tanong nila, matalino kong sinagot. Sabi, sir, paano magagawa yung goal? Paano masiset? Sabi ko, simple lang yan. Magagawa mo lang ang goals mo yun because this is 2020, the best year ever. Perfect vision for everybody. So, pinredict ko anong mga pwedeng mangyari. Ang hindi ko po na-predict, by March, magkaka-pandemic. So, simula po noon, hindi na ako nakabalik sa GMA 7. So, since hindi na ako nakabalik, di lumipat ako sa CNN. Pinapakita ko po yung video para po i-guarantee kayo na sikat po ako. Sa lahat po ng mga nagdududa pa sa kakayahan ko, yan po yun. Alam niyo po bilang isang speaker sa lahat ng mga media tours ko, sinasabi ko lagi sa mga tao, you will always be a story in someone else's mind. Ikaw at ako ay naglalakad na kwento na nakikita at nararamdaman at alam ng mga tao na kapaligid sa inyo. Dalawang classifications lang po ng buhay ng tao kung gusto kong sabihin sa inyo. Either ang story ng buhay ninyo ay letter A, magsisilbing inspirasyon para tularan ng iba, or letter B, magsisilbing babala para hindi gayahin ng iba. Tingin po sa katabi. Letter A or letter B? Huwag niya na pong masyadong laksa ng sagot at rinig na rinig niya. Okay. Pero wala po sa pagiging perfect ng buhay yan, pagiging perfect ng story. Dahil sa totoo lang, wala pong perfect na story ng buhay. Yes? Kahit ako man po, nagkakamali rin once a year. Once a year naman. Actually, pagtanggap ko ng invitation, mukhang ito na po yun. So ma'am, hindi na ako pwede magkamali hanggang December 31. Kasi kota na ako. But, your life story, is it inspiring? Because what I have learned about leadership is that you can only lead in either one of two ways. Number one, you lead by inspiration. Number two, you lead by authority. Leading by authority is not sustainable for one good reason. Kapag ang tao sumusunod sa iyo dahil ikaw ay may authority, what if mawala ng authority mo? And many times, ang mga tao nare-realize na sumusunod lang sila dahil mayroon kang posisyon. Paano kung wala ka ng posisyon? Makukuha mo pa ang respeto nila. Because otherwise, I would like to encourage you to lead by inspiration. Because when you're leading by inspiration, pagka ang mga tao mo sumusunod sa iyo at sila ay inspired, many times, they will give more than what you're asking from them. Then, ako na po. Dito po sa PESPA, self-service, ano? So, pag natuwa ako sa sinabi ko, ako na rin yung mga tumalakpak, gano'n na yung hindi ko alam ang kalakaran ninyo pero feeling ko self-service dito ako kasi bihirang buhay ko. Late na nga ng budget, di pa palakpakan. Ay! Bepet! Are you going to lead by inspiration or you're going to lead by authority? Nakakalungkot yun. Sinusunod ka lang dahil meron kang position. Ew.
Maganda yung sinusunod. Yung tipo, hindi pa bumubuka yung bibig mo, nagtrabaho na sila. Ang ganda na. Tingin sa katabi. Di ba? Mukhang hindi yan ganun eh, no? Mukhang hindi yan. Mukhang hindi yan. But there will be a story in someone else's mind. And I would like you to have a command on that story. Dapat kayo may control ng story ng buhay ninyo. Hindi yung mga sino-sino marites na nasa paligid ninyo. Na siya yung nangungunang magsabi kung anong story ng buhay ninyo. So masyadong malawak sa kamahaba yung story. Hindi pa ikliin natin. I personally believe that you and I will always be a word in someone else's mind. Ikaw at ako ay naglalakad na salita sa isip ng isang tao. Tingin sa katabi. Pag yan ay tinignan mo, anong salita mo mapasok sa isip mo? I-interviewin natin itong dalawang ito. Titingin na sila. Kayo yung malapit dito, mamay. So, pasensya na kayo, ha? Ma'am Diana, pag nakita mo si Ma'am Valentina, ha? Nasaan ka ba? Ano bang mga pangalan ninyo? Mali-mali naman kasi ito, eh. Asan din sa'yo? Dito pala yung sinabi. Ikaw to. Ikaw to. Ikaw to. Beer, ito siya. Ito, sigurado mo, ako ito. Vladimir ka man? Hindi. Naging konsehal ka ng Baguio City, ha? So, ano pangalan mo, ma'am? Bakit ka nasa stage? Wala ka naman pangalan. May nakalusip. Ano siya? Awardee. Kaya naman pala lang. Kaya naman. Anong award yan? Sikreto mamaya. So hindi rin niya alam. Wala siyang idea. So ang alam niya ngayon, pinagtitripan natin siya. Yan ang alam niya. Sige. Good yan. Sige. So ma'am, nakita mo. Ikaw si Digna, ikaw si Dina. Yan, ha? Okay. Ikaw pa lang HRDD, Chief Ma'am. Okay, ito yung pausap ko. Yan. Ito yung tumawad, ha? Ikaw pala yun. So, pag nakita mo si Ma'am Digna, anong unang salitang naiisip mo? Parang nahihirapan ka. Huwag mo ipahalatang nahihirapan ka. Anong salitang naiisip mo? Kind. O ikaw naman, pagkakataon mong gumanti din eh, ha? Ayusin mo, boss mo naman pala yan. Anong naiisip mo? Inspiration. Wow, kind of inspiration. First time. Mukhang yung nasa likod, ayaw mag-agree. May pumalakpak daw kayo. Ito ba, isama pa natin. Sige. O ma'am, Valentina. Pag nakita mo si Ma'am Kayabas, si Ma'am Shirley, anong naisip mo salita? Inspiration din kasi retired na siya and I'll be retiring soon. So, up to the end, not so just a bit. Di ba? Magaling sumunod sa instruction. Anong isang salita? Essay po yung ibinigay sa atin eh. So, sulating pangwakas. Pinaliwanag yung sagot parang hindi namin maiintindihan. O sige, ikaw naman. Isang salita lang mama. Pag hindi isang salita sinabi, babawiin namin award mo. Secret pa naman ito. Okay ma'am, anong salitang naisip mo? Huwag ka manakot, huwag mo siyang takutin. Smart. Smart. Tingin ang smart? Sige, so smart. Ngayon, importante yan at itatanong ko sa inyo yan. Tingin sa katabi. Pakisigaw ang salitang naiisip niyo pag nakita niyo yan. Kasi wala kayong naiisip pag nakikita niyo yan. Parang blanco lang. Okay. Ha? Ano ang mga salita? Maganda. Mabait. Bakit puro physical ang puro physical ang naaalala ninyo? Yung karakter. Pag nakita niyo yan, dependable. Pag nakita niyo yan, palautang. Pag nakita niyo yan, buwisit. Pag nakita niyo yan, inspiring. Okay. Now, very important na yung word na yan because nakadepende sa word na yan kung paano kayo titreat ng mga tao sa paligid mo. Trust me.
Ang question lang is, aware ka ba kung anong word ang nire-represent mo? Because every time you walk in sa inyong school, yan ang nasa isip ng mga tao na yan. Pag wala kang command sa word na yan, yung reputation mo hindi solid. Worse, hindi ka aware na yan yung tingin sa'yo ng tao. So bilang tinanong ko kayo ano yung word na nagre-represent sa inyo, tanongin niyo naman kung anong word ang nagre-represent sa akin. Ayusin ko yung tanong para maayos yung sabi. So complete sentence talaga. Tapos may tandang pananong sa dulo. Okay. Anong word ang nagre-represent sa akin? Pahulaan ko na lang sa inyo. It's one word, English, one syllable, it starts with a letter. Mahirap pag-upisa sa number ito eh. One word, English, one syllable, starts with a letter. Okay, ang clue starts with letter F followed by U and N. How did you know? Fun! Oh, in other words, ano represent ko fun? May matutunan kayo wala sa session ko, I'm fun. Okay? So yun lagi, fun. I'm about fun. Lahat ng mga nakakasama ko sa buhay, sumasaya kapag kakasama ako. Kahit minsan, sa loob-loob ko, may pinagdadaanan ako. At yun yung trabaho ko Last 2 years, I had anong tawag doon? Depression, huwag namang mental health. Depression. Na-depress ako for 3 months. Tapos, di ba, motivational speaker, ang trabaho ko motivational speaker, maging masaya yung event. 3 months depressed ako. Bawat invitation na pupuntahan ko na event, kailangan maging masaya ako at kailangan magpasaya ko yung tao. Kahit sa loob-loob ko, ang sakit-sakit. Matatapos yung event, ang saya-saya ng lahat. Pagbaba ko ng parking, pagpasok ko dun sa kotse, pag-turn on ko ng makina, pagbuhay ko ng aircon, medyo mas mahina lang doon ng konti. Pero during the time when I was already alone, nandun na. Lungkot ng buhay. The reason I'm saying this is because leaders, minsan kailangan mo i-conceal yung totoong nararamdaman mo because hindi yun na-expect ng mga tao from you. And because leaders are being measured by different measuring stick than those who are ordinary. Bakit? Ay, ako nga pala. Sorry. Ako nga pala. Sige. So, ako na talaga ito. Bakit napakatamad tumalakpak ng mga taga-Ilocos Sur? Ay, hindi, masipag pala. Ano nga naman dun? Norte, Ilocos Norte. Hindi, Pangasinan nga kayo mahina yung palakpak eh. Laon yun. Ayoko lang, kabuhay-buhay talaga naman. So, ganun yun. Minsan, kailangan mo hindi ipakita yung tunay na nararamdaman mo kasi hindi yun yung brand na pinramis mo sa mundo. Alam niyo po, bilang isang sikat na motivational speaker, paki-up ng audio ko. Sobrang hectic ng schedule ko. I think merong isang buong linggo, straight yung aking schedule. Sunday, may talk ako sa Manila, pumunta ako ng Cavite ng Monday, nung Tuesday pumunta ako ng Subic area, pumunta ako ng Pangasinan, Bulacan, Pangasinan, bumaba ako Wednesday ng Nueva Ecija, and then kinahapunan, bumalik ng Pangasinan kasi dalawa yung speech ko doon. Hindi na ako nagpahating gabi, bumaba na ako ng Manila kasi ihina ako. Pagkatapos kong umihi, pumunta ako ng Naiya, flight papuntang Davao, pagkatapos sa Davao, isang araw lang ako dyan, bumalik ng Maynila, at pumunta ako dito pagkatapos ko magpahinga sa may West Philippine Sea para kasapin mga Chinese. Nawapunin sa ating teritoryo, bumalik ako ng Maynila. Sunday na umaga, pumunta ako ng Legazpi Albay. Pagkatapos ko doong magsalita, hindi na ako nagpagabi, bumalik ako ng Manila dahil pagod na at gusto ko nang matahimik ang aking pamilya. So dahil kung sila ka naman ng Pilipinas na muluwang sa mga panahon, may mga anak ang patulog. So sa lahat po ng mga nagulat kung bakit magulat ng panahon, nagulat din po ako.
Sino po dito na-stress sa trabaho nila? Taas ang kamay. Alam niyo po, kahit hindi niyo itaas yung kamay ninyo, kitang-kita ko naman. Ito po ay rhetorical question. Alam ko na, gusto ko lang i-confirm ninyo. Sinong na-stress sa mga trabaho nila? So bakit pa kayo nandito? Next me wonder, bakit pa kayo na-stress? Pero ang stress ay universal. Kayo lang ba yung na-stress? Hindi. Dahil even ako na-stress. Kaya lang tulad ng sabi nila, depende sa nagdadala. Oh, di ba? Sa edad kong itong 32, 34, 36, 58, okay na sa inyo. Sa edad ko ito, hindi niya akalain na yun talaga yung edad ko. Pero tandaan niyo, wala sa edad, nasa performance. Nakakatuwa yung mga magre-retire na yun, nakaka-relate pa. So, narinig ko yung miss, oh my God, na-miss ko yun. Na-miss niya raw yung performance, man. So, nai-stress. Tayong lahat sa ginagawa natin. Diba? Worth ba ng lahat ng stress natin yung ginagawa natin? Sana. Kasi pwede kang ma-stress na hindi naman worth yung pinapagka-stressan mo. Di ba? Oo. Dipin mo yun, lump sum na mo retirement fund, mapupunta lang sa pagpapagamot kasi nagkasakit ka na. Iwasan niyo yung stress. In other words, iwasan niyo yung mga tao sa paligid niyo. Iwasan niyo yung stress. Napapagod kayo kasi ulit-ulit ang trabaho ninyo. Naiinis kayo kasi lagi na lang yun yung ginagawa ninyo. Kumusta naman kung pari kayo? Para-paras ang ginagawa na, 30 years na siyang nagmimisa, yun din lang ang minimisa niya. Oh, di ba nakaka-stress? Ako ba hindi na-stress? You know what I do as a motivational speaker? I travel 6,285.2 kilometers, 14 talks, 14 days. Paano ko alam na yun yung measurement? Bawat speech ko may tape measure ako. So talagang sinusukat ko yan. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, pambira ka naman! Nagulat din ako, ganyan kasi siya. Yung reaction ko, napaganon din ako. Nabasa sa akin na pupunta. Umuula, bumabagyo. Lumilildo, wala ka sa bahay. Birthday ng kapatid mo, wala ka. May celebration sa atin. Nandun ka sa Luzon, nasa Visayas, sa Mindanao, lumalabas ka pa ng South China Sea. Ano pinaglalaban mo? Para saan paglabas mo? Sabi ko kasi humihingi kayo. So sabi ng nanay ko, labas ka na. Kami nang bahala sa celebration dito. Sabi sa akin ng tatay ko, anak, maniwala ka sa nanay mo. Tama yan. So gusto ko sana sabi sa tatay ko, kailan mo nagkamali ang ina? Tandaan mo, sabi ko, tay, kapag kayo ay nag-aaway, lalaki at babae, hanggat hindi pa tama ang babae, hindi pa tapos ang away. Don't get me wrong, sa bahay namin, ako ang nasusunod. Basta wala siya. Pag nandiyan na siya, syempre, palit na yun. Hindi totoo lang. Pag sinabi ko, susundin. Ako kasi yung batas. Wala ba sa itsura ko? Although, atin na lang ito, wala na makakarating. Hindi talaga ako yung batas. Ang problema ko lang, siya yung executive. Legis ba diba? Executive. Kaya madalas ako po yung na-execute. Sabi sa akin ng tatay ko, maniwala ka, magpahinga ka naman. Ano ba kasing yan pinaglalaban mo? Sabi ko, tay, isa lang naman yung pinaglalaban ko, kaya ako ginagawa ito. Naniniwala ako na sa buhay na ito, hindi talaga hadlangan ng panahon sa taong minamahal ang kanyang misyon. Pakisabi sa katabi, mission! Mission! Pakisabi sa katabi, konsumisyon! Konsumisyon! Oo.
Yan bang katabi mo ay mission mo or consumption mo? Huwag kayong magkalituan. Huwag kayong masyado malito. Mission or consumption? Parehas may stress? Yes. Pero yung mission, kapag ka na-stress ka, may fulfillment. Kapag ka yung consumption, may stress ka, cancer, diabetes, stroke, yan. Diba? So mabubuhay ka lang sa mundo, mahirap ang buhay. Walang nagsabing madali ang buhay. Pero may nagsabi na kahit gano'ng kahirap ang buhay, manageable pa rin siya. Depende sa'yo. Tingin sa katabi. Kaya may manage? Kasi otherwise, malaking problema. Sino dito magkaka-school? Taas ang kamay. Sino dito yung magkakasama sa school? Taas ang kamay. Magkakasama sa district. Sorry. Sir, ano po? Sa division. Magkakasama sa... Division. So, mali ako. Sinasabi niyo po na mali ako. Ako yung speaker dito. Parang imposible yung nangyayari ngayon. Sino dito ang magkakasama sa school? Wala. Taas ang kamay na magkakasama sa school. Wala pa rin dahil school level yan eh. School level. Sino dito ang nagtuturo sa school? Taas ang kamay? Sino dito ang nasa school? Ang office ay nasa school. Okay, therefore, sino dito ang lahat nasa school? Okay, so magkaka-school sila. Mali ka sir, pasensya ka na eh. Kasi hindi sila magkaka-district. Magkaka-school, taas ang kamay? Nakakatawa, no? Yung iba hindi pa nagigets. Parang nakuha na ng Ilocos, yung laon niya nag-iisip. Laon niya, hello! Kaya niya yan. Lakas lang ng loob, tibay ng bibig. Mission or consummation? Ang inyong leadership position, pwede niyong tingnan bilang isang mission o bilang isang consummation. Ang sinasabi ko lang, either way, may hirapan kayo. Pero saan yung may fulfillment at may Ilan ang magandang return? participants mo from Ilocos? 70. 75? 70. Bakit? Anong mga ginagawa niyo? 2018, I had the opportunity to travel to Auckland, New Zealand. I don't know kung familiar kayo sa New Zealand. Bago lang to. I was there not just for leisure. That was my first time to get involved. When I was there, I became the first and only Filipino to represent the Philippines in a Global Speaker Summit, becoming the youngest board member of the Global Speakers Program. So nakikita niyo ako? Person only. Kung hindi magandang sagot ninyo, tumahimik na lang kayo, ha? Nakaka-offend kayo. Pag sila tayo mga taga-Ilocos, ang puputi nyo, ha? Nakita nyo ako, yan kita, tuwang-tuwa ako. Ako lang, mukhang ako lang yung masaya ma'am dito, ha? Siyempre nga, mag-isa ito. I represent our country. Finally, sabi ko, Pilipinas nasa global speaking community na. Habang ang mga Pilipino, tuwang-tuwa nag-i-invite mga foreigners sa Pilipinas para gawing speakers, may idea ako. Gawing magaling na speakers sa mga Pilipino at tayo naman ang lumabas sa ibang bansa para tayo naman ang pakinggan at palakpakan. So in 2012, I had an idea. Magtayo ng association para sa mga professional speakers. Tayo niyo kung bakit ko naisip yun? Kasi walang asosasyon ng mga speakers. Hiyang-hiya ako kasi may mga association yung pedicab driver, tricycle, pati yung mga plumbers at welders may association. Pati nga yung mga principal may association. Year 19... Hindi alam naman nasa likod kung kailan na-establish, oh. Kailan? 69. Saan na-establish? Sino ang kauna-unahan pa niyo? Basta attend lang ng attend kasi sayang yung points eh. Sabi ko yung mga ibang mga professions ka ako, mayroong asosasyon. Ang mga speakers wala. 2012.
Ang ganda na pangarap ko para sa speakers. Yung mga ginagawa dito, sasalita. Oh. So pinagtatawag ko yung mga speakers. Maggawa tayo ng association. Para gumanda ang ating industry, para umunlad, kailangan natin ng association. Yan. Awa ng Diyos, sa lahat ng kinausap ko, may 2 naniwala. So hindi natuloy yung aming asosasyon kasi hindi pa pa-register sa SEC. Sabi ng SEC, kulang ka pa ng 12. So hindi ako makakuha ng 12. Yung pangarap ko, isinaisang tabi ko lang muna. By 2016, nangarap uli ako. Sabi ko, this time, baka pwede na. Tinawagan ko lahat ng mga speakers, awa ng Diyos, nagbunga ang aking paghihintay. Because by 2016, 5 na kami. Hindi, 15 na kami, at awa ng Diyos, na-register na namin ang Philippine Association of Professional Speakers. That was the time when I said we have to be part of the global speaking community. So I went to New Zealand and finally the Philippines was recognized as the 15th country member of the Global Speakers Federation. You see, may mga pangarap na natutupad at natutupad sa tamang oras kung kailan siya pwedeng matupad. So kung mga pangarap niya hindi pa natutupad ngayon, pwedeng bukas, pwedeng sa isang buwan, pwedeng next year, pwedeng next 10 years, at pwede na hindi na talaga matutupad. Yun nga lang, nasa sayo kung gagawin mo pa at ipaglalaban mo pa. Tandaan mo, sa mundong ito, hindi lahat ipinaglalaban. Magre-retire ng inigilig pa, diba? And so, after that, I was telling myself, saan kaya pwede mag-coffee next? So my family and I, we went to Europe. I don't know, you're familiar with Europe? So Europe is a place. Anong inedit sa Canva? Anong sinasabi ninyong inedit sa Photoshop? Ano yung naririnig? Parang binili ko ng stamp tapos inedit ko yung picture ko. Dala ko yung visa ko dito, gusto niyong makita. Totoo yan. Lahat ng pera ko nagastos dyan. Sa isang kagaya ko po na laking probinsya, 1999 lang nag-Maynila kasi kailangan ko mag-aral sa isang sikat na university na tinatawag na UP. UP. UP? Alam niyo ba yung PUP? Parang UP. We are better than UP for 2 reasons. Number 1, dalawa yung P. Number 2, Polytechnic. Mas marami kaming technique. 1919 lang nag-Maynila kasi before that, probinsya talaga. For someone like me who is small, dark, payat, guwapo, may problema ba tayo? Parang yung mangarap ka na makapunta ka ng ibang kontinente, ibang bansa malayo, parang masyadong malayo sa hinaga. But it was a blessing because again, I was talking about mission and consummation. Diba? Sabi ko, naging mission ko na ipaglaban ng mga speakers na Pilipino. Inilaban ko rin. So nagpunta ako ng Paris and became the first and only Filipino to have ever spoken in the French and European Speakers Convention. Ano po yan? Ha? Sample. Ano yan? Sample of French. Ina-anticipate ko na yan. Hindi ako ready pero I'm going to give you some French words na natutunan ko when I was in Paris. So, ready na? French. So, here are some words. France. French fries. French toast. French baker. French. Halika nga, halika. Dadaya mo natin. Halika. That was fun. And then I was all ready to bring my professional speaking career to the world because I have prepared for 17 years. My goodness, 17 years I prepared.
And after Paris, I was thinking going to the US, Canada, South Africa, Australia, many other parts of the world because I was ready to be out there really and be a professional speaker, bearing the Philippine flag. I was ready because that time it was 2020 and it was a year, a perfect year, because there's a perfect vision. Until March 15, Wala na. Hindi na pa. dumating ang March 15 na lockdown sa classroom may batas. Bawal lumabas. Kailangan mong mag-comply. Yung pangarap, pew! Sunod na karamihan sa inyo, na-challenge din ako. Ang dating speaker, sanay na sanay magsalita sa harap ng maraming tao, ang kausap niya lang sa isang maliit na kwarto ng kanyang anak ay isang mata ng isang webcam. Hindi ko alam kung paano magsalita na isa lang mata ang tinitingnan. So tulad ng mga pictures, ganoon din ang naging experience ninyo. It's very challenging kasi nagwe-webcam kayo, nag-zoom kayo na hindi nyo napapatay yung microphone. Yung video nyo naka-on pala. Kasi yung lakad ng lakad sa likod nyo. It was a challenge. But you know, lahat ng challenge natatapos. And by 2022, last year, natapos yung challenge. Nagbukas ng iba't ibang borders ng iba't ibang bansa. My wife and I, we traveled to Ilocos. Yeah, sa San, We traveled to Ilocos. San Jones. We went to United Arab Emirates, particularly the Emirates of Dubai and Sharjah, because at the time my mission was to be the only Filipino to speak in the world's largest job fair called Sharjah International Book Fair. Hindi yun na pinapalakpakan. Never in my imagination, in my wildest dream, na magsasalita ako alongside other speakers. So, nilagay ko po sa gitna yung Steve. Familiar kayo kay Steve? Kasi may atraso sa atin yan. So, nilagay ko pa lang sa gitna. Hindi ko alam na mangyayari yan. And the reason I'm saying that is because, again, simple boy from the province, never had a private education. I started daycare, diretso sa grade 1 kasi matalino. Ano kasi picture yung nanay? And then, elementary public, high school public, college public, master's degree. Wala pa pala yun. So hindi pa ako naganda. All my life, public education. You're going to tell me private is better than public or public is better than private? Doesn't matter. It's not about the school, it's always about the person. Pero wala talaga tatalo sa public. Nasabi ko yan sa private. Wala rin tatalo sa kanila. So, again, depende kung sino kausap ko. Yun yung strategy. And what I have learned is a very simple concept, yet I think significant for everybody. That in life, you wouldn't know how far you can go until you decide you want to go there. Kuya, sa technical, wala kayong artificial na palakpak? Tulungan niyo na ako kasi hindi ko na... Huwag naman yung natatawa. Thank you. Yan. Pag titingin ako sa'yo, yan na lang. Hindi ko maasahan itong mga ito. Ha? So, tayo na lang ang mag-usap, ha? You wouldn't know how far you can go until you decide you want to go there. Paano mo malalaman kung hindi ka pupuntahan? But for some reason, yung mga tao, yung pupuntahan nila, natatakot sila kung anong dadatnan. At dahil takot sila na ayaw nila yung madatnan nila, they simply don't make a decision. They don't move. They don't want to go there. So they stop. Bakit natin babaguhin ng pulisiya? Nag-work naman ito. Bakit natin babaguhin ng rules? Okay naman ngayon. Bakit tayo mag-i-improve? Okay naman tayo ngayon. Bakit tayo mag-change? Bakit tayo magta-transform? Okay naman tayo ngayon. See? The idea of being okay, the best position,
The worst position na pwede ninyo mapuntahan is yung position of comfort. Because once you start feeling comfortable, that's the beginning of the fall. Sa kanila ko ang Sariling sikat talaga dito sa inyo, mga. Natakot eh. Baka hindi ko gusto yung mapuntahan. Saka yung comfort, napakatibay na kalaban ng comfort. Yan laging gusto ng tao eh, kung saan sila comfortable. Nung araw, sabi sa akin nung araw, natatanda ako, lolo't lola ko nag-uusap. Nakita ng lola ko yung bubong. Alam niyo yung bubong? Yung nasa ibabaw ng bahay. Nakita ng lola ko yung bubong. Butas. Sabi sa lola ko, butas yung bubong. Eh, summer yun. Summer. Sabi ng lola ko, butas yung bubong. Ayusin mo. Sabi ng lola ko, ano ayusin? Init-init ng araw, aayusin mo? Naabala ka ba? Sabi ng lola ko, may point siya. And then dumating yung tagulan. Nung umuulan na, tumutulo na sa loob ng bahay yung tubig. Sabi ng lola ko, pwede na ba natin ayusin yung bubong? Butas. Ang sabi ng lola ko, paano mo ayusin ngayon yan? Umuulan na. So in other words, may mga bagay na kailangan mo i-fix. But because may wrong reason not to do it, and then you always bear the consequences. Kapag ikaw ay nag-decision sa buhay at hindi mo nagustuhan ang result ng decision mo, is it good for you or bad? Initially, it's bad. Eventually, it's good. Because kapag ka nag-decision ka at hindi mo nagustuhan ang result, alam mo na hindi mo gusto yung result. You can pick up from there and make another decision. The second decision na nagkamali ka pa din at hindi mo nagustuhan ang result, good sa'yo or bad? Good. Kasi second time, alam mo na hindi yung gusto mong result. The third time na mag-decide ka at hindi mo pa rin nagustuhan, is it good for you or bad? Must be good. Because alam mo for the third time na hindi yun yung gusto mong result. By process of elimination sa buhay, pag ang lahat ng hindi mo gusto, naubos na, ang matitira sa'yo ang mga bagay na gusto. Saka tandaan mo, sa buhay na ito, hindi ka mapupunta sa tamang tao kung hindi ka nanggaling sa mali. Tingin sa katabi. Parang ang dami nagpipicture dito siya. Tingin sa katabi, tamang tao o maling tao? Anong may tama? Bakit yan? Tama o mali? Ang sagot mo, may tama! May tama itong tao ito. May tama. Alam niyo, 17 years sa aking buhay, I have spent my life writing books. The last 17 years, I have written 17 books. And I decided today, I'm going to give away a copy of my book. The title of the book is Alphabet of Achievement. Who wants this book for free? Raise your hands. May bayad. Libre. May bayad. How much is one? Libre! Can I have a browse? Dami talaga mahirap pala sa inyo, mama. Patingin lang. Libre! Pinanindigan ng kahirapan na talaga. Proud na proud pa. Sino may gusto? Sino may gusto? 300, magkano? 1, 2, 3, 4, 5. Ba't ang mahal? Sino po may gusto? Sino may gusto ng book? Hindi ka man pa pwede kasi. Except you. 1, 2, 3. Sino may gusto ng book? 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 Sino may gusto? Sino nagnakaw ng book? Sino pang nagnakaw? Ano pong pangalan ng kayo nakaw, sir? Kapag-isip ko lang. Po? Ano pong name? Ano po? Johnny Vic. Huwag po kayo makilang, nag-uusap kami. Ano pong Johnny Vic? Johnny Vic. Okay, sige po. Nagnakaw na, ito salamat pa talaga. Sige po. Maupo ka na po, tumingit ang ulo ko. Sir Johnny Vic. Ano pong school yan?
Huwag kayong sumabat dun sa likod. Victoria Elementary School. Tarlac. Oh, hindi. Ba't napunta ang Tarlac dito? Huwag daw tayo magdalaw sa lang. Luisita. Luisita. Oh. Ayun, Victoria. So, Victoria sa Pangasinan. No. Asan yung mga taga Pangasinan? Taas kamay? Alam na. Alam na mga gawain. Nangunguha ng libro ng may libro. Ganyan. Anyway, sige. Ano nangyari sa activity na yun? O hindi nyo alam, activity yun. Marami may gusto, isa lang nakakuha. Tanong, bakit? Correct, dahil isa lang yung libro. Yeah. Seryosang tanong, bakit isa lang nakakuha? Malakas ang loob. Kasi isa lang yung naglakas ng loob. In other words, isa lang yung makapalang mukha. Pero kayo po ba ay naniniwala sa karma? Balik mo na. Sir Johnny Dick, ready ka na? Always ready. Boy Scout tignan natin kung ready ka dito. Sa lahat ng hindi nakakuha ng libro, huwag sumama yung loob. Ang gusto kong sabihin sa inyo kung bakit ko pinagawa yan, sa buhay na ito, if you really want to get something, you have to stand up. Leave the crowd. Pay the price. Ako ay may lobo. Walang Tag price. walang price. So kung wala siyang price, kahit magkano pwede na. Ha? Hindi ako naman ay fair na tao. Hindi ko binibigla yung mga tao. So ngayon, ang gagawin niyo, sasagutin niyo ako kung nagawa or nangyari. Ginusto ba ni Sir yung libro? Yes. Sabay tumayo? Yes. Iniwan kayo para pumunta sa stage at kunin ang gusto? Yes. Kinuha ang gusto? Yes. Bayad na ba? Hindi pa. Kailangan natin kompletuhin yung proseso. Ibalik mo na. Ganda-ganda ng coat mo, wala kang dala. Doon ay manulain. Wow. Piso. Kampi piso. 50. Kasi terno. Terno niya yung libro. Kaya Bigyan mo sa akin yung 5 chapter. 50. So, ganun po sa buhay. Minsan, babayaran ka ng Tama. tama, minsan hindi ka babayaran ng tama. So, hindi ko po kayo makakalimutan kasi sa history ko po nang ginagawa yung activity na yan, ngayon lang po ako nakatikim ng 50 pesos. Normally, 500 pataas. So, sa pesta, oh my God, 50. Baka naman may magagawa yung presidente ninyo. Walang dagdag? Mag-uusap kami mamaya. So, sino mag-uusap tayo mamaya, ibabalik ko na to. Kasi mukhang malaki yung manatanggap ko, ha? Sir. Ha? Kinuha niya talaga. Tingnan mo ugali ng mga taga-Pangasinan, ha? Hindi man yung nagdalawang isip yan. Ang ina-expect ko, di sir, sa'yo na yan. Deserve mo yan, sir. Kinuha talaga. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pinabalik. Anyway, sir, biro lang baka, Yan yung ako, pag biro. Mamaya, pag nasabihin ko kayo maganda, joke yun. Sir, thank you for participating. Sa lahat ng nakakuha ng libro, huwag sasama yung loob. Huwag sasama yung loob. Normally, ang pinamimigay ko sa activity na ito, yung mga reject na copies ng mga content. Balik-balik ang pages niyan. Good luck kung maintindihan mo yung makabasahin mo. Sa tunay na buhay, ako po'y naniniwala, ang tunay na tagumpay hindi nadadaan sa lakas ng sigaw at paghihintay. Ito'y kinukuha ng inyong mga kamay. Ito'y kinukuha ng malilikot ang kamay. Alam niyo po ba na hindi talaga ako magiging speaker? Kasi mahihayin ako.
Nahiyain ko ako. Nung bata pa ako, nagtatago ako sa likod ng aparador. Huwag lang makita ng mga bisita sa bahay. Nung high school ako, sobrang mahihayin ko. Ayaw ko matawag sa recitation. Pag may recitation, malamang wala ako sa classroom. Nung high school ako, ganun din. Pinili ko nung high school magsulat kaysa maging part ng mga public speaking, oration, debate team. Kasi nga, mahihayin ako. Nung college, lalo na ako naging mahihayin. So, ang kinuha ko, isa sa pinaka-madaling courses sa college. When I was in college, I took Electronics and Communications Engineering. Wow. Tanong sa akin ng mga kaibigan mo, bakit ECE? Easy eh. Pagdating ng college, hindi pala. Dahil sobrang dali. Alam niyo, na-realize ko nung nasa college ako, hindi mahirap ang engineering, hindi mahirap ang mathematics, chemistry. Walang actually subject na mahirap. Dahil ang hirap ng isang subject, ang hirap ng isang exam, lagi siyang depende sa katabi. Pag napatabi ka sa bobo, mahihirapan ka talaga. Huwag niyo ako tinatawanan at huwag niyo akong inuhusgahan. Ako, Lloyd Luna, nangongopya? Of course. Hindi ka naman itatanto, hindi ka naman siya i-deny. Pero may kinalaman ang guro sa pagiging mapagkopya ko. Hindi ko na kayo dadamay, nanay ko na lang. Yung lesson plan niya, kinokopya niya lang. Sabi ko, Nay, ba't mo nanay kasi tawag ko nung mahirap pa kami. So today, Mom! Why'd you copy? Sabi ko, Nay, ba't mo kinukopya yan? Taon-taon mo kinukopya. Alam mo, sabi sa akin ng nanay ko, may wisdom eh. Anak, taon-taon chinecheck. So kanina ko natutunan ang pangopya ay tama. Alam nyo, kung nangongopya kayo, ito atin natin lang, maging proud kayo. Kaya nyo kung bakit? Bakit? Ang pangopya, isang skill, pinaghihirapan nyo. Mas delikadong mangopya kaysa mag-review. Ang risk ng pangopya, mas mataas kaysa doon sa nag-aral ka at babagsak ka. Kasi pag bumagsak ka, walang expulsion. Tama ba? So pag nangopya ka, ibig sabihin, mas skilled ka. Risk taker, courageous, brave, creative. Mukhang hindi ako nababayaran dito mo. May justify ko naman yan. Kasi nanonood din ako ng TV nung araw. Sabi sa patalastas ng minsan. Kaya ako madalas tumingin sa paligid eh. 80% of knowledge is acquired through the eyes. Yun ang sabi nila, kaya puro ako tingin. Hindi kasi dapat ako nag-engineering, kasalanan kasi ng hindi ko gusto engineering, may gusto ay nanay. Pinagbintangan talaga nanay ko. Kaya may gusto ay kapatid kong panganay na babae. Sino mga panganay? Taas ang kamay. Pakailamera yung mga yun. Sino mga bunso? O, binuli ng mga panganay, di ba? Nabi sa akin mga tayo nakapad ko, Lloyd, dali kayo ito! Sabi ko, Teo, bakit? Usap tayo! Ang topic. Sabi nga natin ko, ano kukunin mo sa college? Allowance. Hindi yun. Yung course. Of course. Ano nga? Mass comm. Mass comm, mag-isip ka! Mass comm, napaka-competitive na kurso na yan. Matapos ka mahirap ka maghanap trabaho, makahanap ng trabaho, papasok, mag-isip ka! Sabi ko, yun yung lalaman ng puso. Wala! Pakalaman na naman ng puso, mag-isip ka! Mag-isip! Like kung meron lang ako nung kanina ko pa ginawa.
Hirap na ako dito, puso na nga lang ang pinahirap ko. Di ka nag-iisip? Napaka-competitive ng course na yan, nakukunin mo. Mag-isip ka. Pagsalita yung kapatid. So ito, tinuha ko yung engineering. Oh, naging madali sa akin? Hindi, yung totoo, hindi. Gusto mo, nag-exam kami. Minsan nahirap na yun, iyak na ako. Lord, ate ko dapat ang nandito eh. So yun ay gusto ko nagsasakripisyo eh. Pero natapos ko ba ang engineering? Yes, easily 5 years. Yeah, 5 years. Question, naging engineer ba ako? Makapanggusto itong mga to ha? Hindi. Wala ka ba sa kakayahan ko? Naging engineer ba ako? Ang laki ng translation ninyo, no? Hindi ako naging engineer, masaya na. Yun ba ang basehan ng pagkatao? Hindi ako naging engineer, hindi nyo alam kung ano dahilan, huwag kayong manghusga. Sabi nanay ko, bakit hindi ka nag-exam ng board? Sabi ko na 5 taon na ang board, dadagdagan mo pa. Bakit hindi ka bakit hindi ka nag-exam? Sabi ko, Nay, anong usapan natin nung pumasok ako? Magtapos! Tapos na. Hindi kasama ang pagbo-board. Pero ang totoong dahilan, ayaw ko maging top-notcher. Natakot ako. Natakot ako mapasama sa 10. Saka sabi ko, I should rather give chance to others. Binigay ko yung slot ko sa iba. Hindi ako naging engineer. Pero ang totoong pangarap ko kasi talaga, kung yung natural progression ng pangangarap, ang unang pangarap ko maging jeepney driver. Buti hindi nagkaroon ko, isipin ko natuloy yun. Pagkatapos ang focus sa PESCO, mamamasada pa ako, napakahirap siguro. So nung hindi ako naging driver, sabi ko, palitan ko yung pangarap ko maging pari. Papasok na sana ako sa seminaryo. For 2 years, tumira ako sa konbento sa diocese namin. Papasok na sana ako sa seminaryo na narinig-rinig ko, kapag kagwapo ka, mahihirapan ka. So sabi ko, oh my God, that's me. That's really me. So hindi ako nagtuloy. Sinakripisyo ko na lang. Gusto ko kasi nga mahihirapan. So sabi ko, anong pangarap na next? Maganda maging professional musician. I was about to enroll in UST Conservatory of Music. Because at the time, my parents were conservative. Sabi ko, magkatulog, mukhang papayag sila. So, nag-inquire na ako sa UST, malapit na sana ako mag-enroll, nandun na ako sa cashier na naalala ko mahirap lang kami. Wala pala akong pang-enroll. Kasi yan ay 80,000, 100,000 per sem. Saan naman kami kukuha nun? So, lakad-lakad ako dyan, nakarating ako ng PUP Santa Mesa. Di ba gusto ko yung MASCOM? Ay makapapil ng MASCOM. Electronics and Communication. Doon ako pumila sa Maikli. Ay, engineering pala yun. Magkaiba pala yung communication. But I was there and I took my engineering degree. Honestly, hindi ko sure kung saan kayo pumapalakpak. Nalimutan ko lang yung next na sasabihin ko, pumalakpak na kayo. You're so intelligent, people. Thank you. But I didn't become what I thought I wanted to be. One day, when I was working as one of the youngest technical assistant in the office of the president in Malacanang, may trust issue pa rin yung mga laon yun, ha? Naging technical assistant ako ni President noong 2003. Ha? Hindi nyo alam kung sino 2003? Ang bira, magko-compute na lang, napakatamad pa. O, nung nasa Malacanang kami, ang buhay namin doon, ang sasaya mo? Hello? Yung dagdag, no? Pagkatapos ng election na yun, sabi ko, madam, kaloob ka, labas kami, no? One day, there was an event that we organized in the office of the president, and nandun ako sa auditorium. I was sitting in the front row,
And I can remember my boss called me. My first job in Malacanang is a human clicker. When my boss says, next! Next! So, isang oras siya nagsalita, isang oras akong pindot ng pindot. Kasi ako yung clicker. So, unlike today, meron na akong clicker, so hindi ko na kailangan ng tao. I was sitting, and nag-ring ang aking phone. I think it was Nokia 3310. Kung yung tawanan, doon nagsimula lahat ng phone niya. 3210. 3210. Ayan na. 32. Makapag-react ako para mayayaman kayo o mayayaman kayo. 3310 yung phone ko noon. Bakit may ba pinakikil? Buhay ko to, di ba? Kwento ko to, bakit marunong pa kayo sa phone ko? Okay. So, tumawag boss ko. Sabi ng boss ko, Lloyd! Sabi mo, boss. Masabihan niyo ka na? Of course. Nandiyan na yung participants? Sure. Ikaw, ready ka na? Ready na, anytime. And then sabi ko sa kanya, and you? Sabi ng boss ko, ito nga. Nahipit ako sa traffic. Hindi ko sure kung aabot ako sa event. Pag hindi ako aabot sa event, nilayo ko yung phone. Ikaw ang mag-talk. Sabi ko sa kanya, mabihira ka naman, boss! Trabaho mo ito. Sinong para mo tungkulin? Alam mo na matatraffic ka, dapat dumising ka na mas maaga. Alam mo may presentation tayo, tapos hindi ka tutupad sa pinangako mong yes dito sa event na ito, tapos ako pagsasalitay mo, pambihira ka naman, ayusin mo naman. Of course, hindi talaga nangyari yung conversation na yun. Nilalabas ko lang sa inyo ngayon yung nararamdaman ko ng time na yun. Pero hindi nangyari yung part na yun. So ito yung tunay na nangyari. Boss, ikaw, Lord, ikaw mag-talk. Sabi ko, na boss, bahala na. Basta dumating ka, ako. Dumating ka maigi dumating ka. Ito na. So I was sitting here, somewhere here. Ay, dito yata. May banda dito. Ayan. May katabi akong batang-batang audience, yung mga crowd ko, mga college students. Mga naging PhD yung mga classmates ko ngayon. And then the MC went up on stage. MC went up on stage.